mapagpalang umaga po sa ating lahat. Ang lahat po ay inaanyayahan ng tayo at sa pagkakas. Mga kapatid, po natin ang aming mga puso at masipag sa aming Panginoon. Amang makapangyarihan sa pagkakas. Ay buti mo naman. Tunay nga ako dapat ay dapat pasalamatan at sabat. Binigay mo sa amin ang lahat ng buhay ang kaligtasan. Katubusan sa aming pagkakas. Salamat po Ama sa oras po ito. Sa pagkakalob mo o pagpapahiram ng buhay sa bawat isa sa amin. Salamat po Ama dahil patuloy po kami nakakadalo sa karabali ito at nakakasama-sama kami upang magpuri at magsama at magpasalamat po sa iyo. Salamat po Ama sa isang linggo na pinagkaloob mo sa bawat isa sa amin. Bagaman may mga pagsubok Ama, ngunit ang karamihan, hindi mo kami pinabayaan tapos kami yung sila. Salamat sa lahat ng pagsubok Ama dahil alam namin na mga pagsubok na pinagkaloob sa amin kaya aming malalampasan sapagkat naniniwala mo kami kasama ka namin sa araw-araw po. Ama, humihingi po kami ng pusong pakalawan sa aming mga pagkukulang, pagkakamali, pagkakasala, walang sa isip, sa salita, at sa gawa, at sa mga pagkakasala po kami mga sinasadya. Salamat po at alam namin na kami ay iyong pagkakasala. Hinihiling po namin naman sa oras po na ikaw ay lumagay sa aming kalagitnaan. At hinihiling po rin po Ama na ang aming mga kapatid at palapa sa bahay ay magkabayan na ligtas po sila makatungo dito at makatid sa iyong bawat. Hinihiling po rin po ang pagkaloob po mo ng aming si Wisdom at taong gagamitin mo upang ingayan po ang iyong pagkakasalita. At ang salita nito ay hindi naman hinihiling po na lagi mo pong binigyan ng kalakasan, kagalingan, ang aming mga malulungkot. Kaya hindi ang Panginoon hinihiling po na kung ano man po ang mga karamdaman ng bawat isa sa amin ay yung pagkakalawa kagalingan sa iyong pangalan. Sa aming pangalan mo lang, Lord God, ang aming sasabihin at magkawagin. Kaya hindi ang Panginoon hinihiling po na ang lahat ng pamilya ng bawat isa miyembro ng bahay sa bahay ito, Panginoon, ng blessing in the Lord community ay po Panginoon kapulungan ng lubos na pagpapala, kasiyahan at pagpamahalan sa bawat miyembro ng bawat. Maraming pong salamat naman sa namin nagkakatiwala ang aming buhay mula po sa oras na ito at pagpapala. Ito po ang aming dalangin in Jesus' name we pray. Amen. Amen. Isang mapagpalang umaga po sa bawat isa. Bakit hindi muna natin bigyan ng mataas na palakpak ang ating Diyos na buhay sa umagang ito? Thank you, Jesus. Thank you, Lord. Amen. At bago po tayo magsimula, bakit hindi natin ngitian ang ating mga katabi? At tanongin nyo nga, handa ka na bang magpainit sa presensya ng ating Panginoon? Amen. Handa na po ba kayo? Amen. Bago po tayo magsimula, hayaan niyo pong basahin ko ang kanyang salita. Mula sa Salmo 63, verses 1 to 6. O Diyos, kayo ang aking Diyos. Hinahanap-hanap ko kayo. Nananabik ako sa inyo ng buong puso at kaluluwa na tulad ng lupang tigang sa ulan. Nakita ko ang inyong kapangyarihan at kaluwalhatian sa inyong templo. Ang inyong pag-ibig ay mahalaga pa kaysa sa buhay, kaya pupurihin ko kayo. Pasasalamatan ko kayo habang ako'y nabubuhay. Itataas ko ang aking kamay sa paglapit sa inyo. Masisiyahan ako tulad ng taong nabusog sa malinamnam na handaan at magpupuri ako sa inyo ng awit ng kagalakan. Alam ko po na ang bawat isa ay narito upang magpuri at sumamba sa ating Panginoon. Amen? At ngayong umaga wala tayong ibang gagawin kundi ang hanapin, itaas ang kanyang kapangyarihan, ang kanyang kabutihan at pagmamahal sa bawat isa. Kaya samahan niyo po kaming umawit at sumamba. Come on, church!
at papuri sa'yo. Aking tugon sa pag-ibig mo, langit at lupa sa'yo sasamba. O Diyos, purihin ka, dakila ka talaga. Minsan pa ang umawit at papuri sa'yo. Aking tugon sa pag-ibig mo, langit at lupa sa'yo sasamba. O Diyos, purihin ka, dakila ka talaga. Ikaw ang hinahanap ko, ikaw ang hinahanap ko. Sa buhay kong ito, pag wala ka, ay di makontento. Sa tuwing sumasamba sa'yo, sikat-sikala ng kasiyahan. Tunay na nadarama, ikaw ang hinahanap ko. Sa buhay kong ito, pag wala ka, ay di makontento. Sa tuwing sumasamba sa'yo, sikat-sikala ng kasiyahan. Tunay na nadarama ko. Yes, Lord. Ang banal na tahanan mo, ang hinahanap ng puso ko. Kaligayahan di kayang bilhin, sa'yo ko lang nadama. Ako'y malaya na, ikaw ang hinahanap ko, ikaw ang hinahanap ko. Sa buhay kong ito, pag wala ka, ay di makontento. Yes, Lord, ikaw lamang, Panginoon. Minsan pa, mas malakas sa tinig, ikaw ang hinahanap ko. Sa buhay kong ito, pag wala ka, ay di makontento. Sa tuwing sumasamba sa'yo, sikat-sikala ng kasiyahan. Tunay na nadarama ko. Yes, Lord, tunay na nadarama ko. Sa'yo lamang, Panginoon. Ikaw ang hinahanap ko. Sa buhay kong ito, pag wala ka, ay di makontento. Sa tuwing sumasamba sa'yo, sikat-sikala ng kasiyahan. Minsan pa ang iyong mga tinig, ikaw ang hinahanap ko. Sa buhay kong ito, pag wala ka, ay di makontento. Sa tuwing sumasamba sa'yo, sikat-sikala ng kasiyahan. Pwede po bang awitin natin ang mas malakas? Hinahanap ko sa buhay kong. Come on, church. Mataas ang tinig para sa ating Panginoon. Sa iyo lamang ang kasapatan. Yes, Lord, minsan pa ikaw ang hinahanap ko. Sa buhay kong ito, pag wala ka, ay di makontento. Sa tuwing sumasamba sa'yo, sikat-sikala ng sa huling pagkakataon, ikaw ang hinahanap ko. Ang hinahanap, Lord. Sa buhay kong ito, pag wala ka, ay di makontento. Sa tuwing sumasamba sa'yo, sikat-sikala ng kasiyahan. Tunay na nadarama ko. Tunay na nadarama ko. Tunay na nadarama ko. Yes, Jesus. Minsan pa ating papurihan ang awitan ng ating Panginoon sa panibagong sigla na pinagkaloob niya sa bawat isa sa atin. Mataas na palakpak sa ating Diyos sa buhay. Tatakbong ngunit di mahapo, lalakad di mapapagod, maghihintay ng may tagumpay, pagkat pag-asa ko'y nasa'yo. Tatakbong ngunit di mahapo, lalakad di mapapagod, maghihintay ng may tagumpay, pagkat pag-asa ko'y nasa'yo. Tulad ng agila, tulad ng agilang pailan na may panibagong sigla. Ako ay agilang pailan na may panibagong sigla. Ikaw
Lord. Purihin ka, Panginoon. Yes, Jesus. Minsan pa, tatakbo ngunit di mahahabol. Tatakbo ngunit di mahahabol. Lalakad di mapapagod. Maghihintay ng may tagumpay, pagkat pag-asa ko'y nasa'yo. Tatakbo ngunit di mahabol. Lalakad di mapapagod. Maghihintay ng may tagumpay, pagkat pag-asa ko'y nasa'yo. Sabay-sabay nating awitin, tulad ng agilang pailaw, nang may panibagong sigla. Ako ay agilang pailaw, nang may panibagong sigla. Ikaw ang hangin na nagtutulak sa akin, sa ibabaw ng bagyo na nangangalit. O Diyos, purihin ka sa panibagong sigla. Purihin ka, Jesus. Yes, Lord. Isang malakas na blessing siya. Amen. Tatakbo ngunit di mahabol. Lalakad di mapapagod. Maghihintay na may tagumpay, pagkat pag-asa ko'y nasa'yo. Minsan pa, tatakbo ngunit di mahabol. Lalakad di mapabago. Maghihintay na may tagumpay, yes, Jesus. Pag-asa ko'y nasa'yo. Tatakbo, lalakad di mapabago. Maghihintay na may tagumpay, pagkat pag-asa ko'y nasa'yo. Sabay-sabay natin awitin, tulad ng agilang. Yes, Lord, mas malakas na tinig para sa ating Panginoon. Sa iyo lamang ang papuri, sa panibagong sigla na pinagkaloob mo sa bawat isa. Yes, Jesus. Ikaw ang hangin na nagtutulak sa akin, sa ibabaw ng bagyo na nangangalit. O Diyos, minsan pa, tulad ng agilang pailaw, na may panibagong sigla. Ako'y agilang pailaw. Anumang bagyo at pagsubok, Panginoon, ikaw lamang aming kalakasan. Tulak sa akin, sa ibabaw ng bagyo na nangangalit. O Diyos, purihin ka, tulad ng agilang pailaw, na may panibagong sigla. Ako ay agilang pailaw, na may panibagong sigla. Ikaw ang hangin na nagtutulak sa akin, sa ibabaw ng bagyo. Yes, Lord. O Diyos, purihin ka sa panibagong sigla. Yes, Lord. Mataas na palakpak sa ating Diyos sa buhay. Yes, Lord. Thank you, Jesus. Hallelujah. Let us continue to praise our God. Let us continue to feel His presence. Sabi niya sa kanyang salita, 2 to 3 gathered in His name. Kasama natin ang Panginoon. Niniwala po ba tayo? Kasama natin ang Diyos ngayong umaga. Wala tayong ibang gagawin, kundi ang papurihan siya, kundi ang sambahin, amatan ang kanyang kabutihan, at itanghal ka, Panginoon, ang iyong kadakilaan. Thank you, Jesus. Thank you, Lord.
nagsusumamo, ninanais banal na presensya mo. Inaasam na ika'y maranasan, O Diyos, puso ko'y katagpuin. Lumalapit, nagsusumamo, ninanais banal na presensya mo. Inaasam na ika'y maranasan, O Diyos, puso ko'y katagpuin. Ang pagmamahal mo ay walang katulad, sa buhay ko'y kailanman di nakulang. Ako'y namamangha sa'yo, kada kailangan itatanghal kita, O Diyos, ikaw lamang. Ikaw lamang, Panginoon, sa iyong papuri at pagsamba. Thank you, Jesus. Kahanga-hanga ang iyong katapatan, sa buhay ko ay walang hanggan. Ikaw, Jesus, ang matibay na sandigan, hindi ako bibiguin kailan pa man. Ang pagmamahal mo ay walang katulad. Come on, church, lift your voices to our God. Di na kulang, ako'y namamangha sa'yo, kada kailangan itatanghal kita, O Diyos, ikaw lamang. Minsan pa mas malakas sa tinig, mamahal mo ay walang katulad, sa buhay ko'y kailanman di nakulang. Ako'y namamangha sa'yo, kada kailangan itatanghal kita, O Diyos, ikaw lamang. Ikaw lamang, ikaw sandigan. Sa'yo lamang, Panginoon, ang papuri at pagsamba. We praise the name of God. Come on, church, lift your hands to our God. Lift your voices, your praises to Him. Sa buhay ko yan ang sa buhay ko ay siyang gabay, aking lakas at kanlungan. Simula't katapusan, ikaw ang daan at ang dami kong kaligtasan. Walang ibang itataas, Jesus, ikaw lamang. Sa buhay ko tunay, sa buhay ko ay siyang gabay. Sa'yo lamang, Panginoon, sa kanlungan. Simula't katapusan, ikaw ang daan at ang tangi kong kaligtasan. Walang ibang itataas, Jesus, ang pagmamahal mo ay walang katulad. Sa'yo lamang, Panginoon, di na kulang,
ako'y namamangha sa'yo. Kadakilaan itatanghal kita, O Diyos, ikaw lamang. Come on, church. Lift your voices to our God. Ang pagmamahal mo ay walang katulad. Buhay ko ay kailan di nakulang. Ako'y namamangha sa'yo. Kadakilaan itatanghal kita. Minsan pa, mas malakas sa tinig, sa'yo lamang, Panginoon. Ang namahal mo ay walang katulad. Sa buhay ko ay kailan may di nakulang. Ako'y namamangha sa'yo. Kadakilaan itatanghal kita, O Diyos, ikaw. Sa huling pagmamataon, ang pagmamahal mo, Panginoon. Pagmamahal mo ay walang katulad. Sa buhay ko ay kailan ay di nakulang. Ako'y namamangha sa'yo. Kadakilaan itatanghal kita, O Diyos, ikaw lamang. Itatanghal kita, itatanghal kita, O Diyos, ikaw lamang. Itatanghal kita, O Diyos, ikaw lamang. Itatanghal ka, Panginoon, sa aming mga buhay, ang iyong kabutihan, ang iyong pagmamahal. Thank you, Jesus. Panginoon, tanggapin niyo po ang aming papuri at pagsamba sa iyong kataas-taas sa pangalan lahat. May magsabi ng Amen and Amen. Isang malakas na blessing shout! Mapagpalang umaga po sa inyong lahat, mga kapatid. At welcome back po sa ating lugar para po sa ating pagsamba. Kayo po ba'y masaya ngayong umaga? Bago po tayo makinig ng salita ng Diyos, ay batiin muna natin ang ating mga katabi, minsan pa, ng Happy Lord's Day. Samahan nyo naman po ng matamis ng ngiti. Ayan. Ilan po sa inyong naniniwala ang Diyos natin ay tapat, hindi po nagbabago, sa kabila ng unos, sa kabila ng bagyo, tayong lahat na kanyang bayan, kanya pong iniingatan at inaalagaan. Palakpakan nga po natin ang Diyos. Hallelujah! Hallelujah! Pahintulutan po ninyo ako na ipakilala sa inyo ang ating speaker. Siya po ay kaibigan ng aking mga magulang, Pastor Nestor and Sister Melly. At hindi po ito yung first time na siya ay dumalaw dito sa atin sa Tagaytay. He visited Blessings in the Word, our church, back in 2019, bago po magpandemya. At nito pong nakaraang June, pagkatapos po ng ating church anniversary, ay lumipad ako patungo sa kanilang lugar doon sa Davao City at muli po kami nagkasama sa General Assembly ng Samahan ng mga Churches dito sa Pilipinas. Yun pong tinatawag na Philippine Council of Evangelical Churches o PCEC. Tayo po'y kabahagi noon. At sabi ko sa kanya, Pastor, kapag ka napagawi ka sa Luzon, magturo ka naman sa Tagaytay. Kaya napakapalad natin sapagkat kasama natin ang man of God na ito to preach the Word of God this morning. Siya po ay anak ng isang taga Mindanao sa Zamboanga, Pastor, sorry. Cotabato, sa Cotabato po.
Siya ay laking simbahan kagaya ko. Pinanganak siya sa isang Christian home. And then nag-Bible school siya doon din sa Mindanao. Then eventually nag-serve po sa iba't ibang mga simbahan. Sa Mindanao, ganun din sa Luzon bilang isang pastor. Siya po ay kasalukuyang isa sa mga pastor ng Emmanuel Baptist Church sa New Valencia, Davao City. At siya din po ang kasalukuyang chairperson ng samahan ng mga pastor at mga churches sa Mindanao, ang Davao Ministerial Fellowship. Hindi ko na po pahahabain pa. Pero bago yon, itaas po muna natin ang ating mga kanang kamay bilang pagtanggap sa biyaya ng Diyos ngayong umaga at sabay-sabay po nating sabihin, ang salita ng Diyos nagliligtas. Ang salita ng Diyos nagpapagaling ng sakit at karamdaman. Ang salita ng Diyos nag-aayos ng buhay. Ang salita ng Diyos nagbibigay ng pag-asa. At ang salita ng Diyos nagpapala. Sabay-sabay po nating sabihin, today, I receive the blessings in the Word. Ulitin po natin, today, I receive the blessings in the Word. In Jesus' name, Amen. I-welcome po natin ang ating igsuon sa Ginoo, Pastor Roland Badoy. Thank you so much. Salamat po, Pastor Joshua. Mayong puntag sa tanan, magandang umaga po sa lahat. Aking pong karangalan to be with you. You know, it is my joy and honor to be here. Yun na nga po, konting kwento, in 2019, sa PCE sa National Assembly sa Cebu, I met si Pastor Nestor, si Pastora Meli. And I went here, you know, visited with them. They were very kind. No, pinakain lang nila ako ng masarap na bulalo. Sanang Tagaytay. So, ganun po. And then, of course, we met Pastor Joshua. I met him here in 2019. And it's good po, ano? Right. Please help me with my PowerPoint. All right. It is my joy and honor, I said to Pastor Joshua, I am honored and humbled to be here. That's my family. Ruby actually works with government, the Maritime Industry Authority, the Sea Transport of the Philippines under DOTR. My son is Joshua Rupey, is in college, third year college. Bakit ang mga anak mas malaki na sa magulang ngayon? Ganon po, ano? And so, we thank God. Ako po, I'm very conscious po ang buhay ko, ang ministeryo is just the grace of God. You know, isa sa mga favorite verse ko po yung sabi ni Paul sa Ephesians 3, although I am less than the least of all God's people, this grace was given me to preach to the Gentiles the unsearchable riches of Christ. I'm very conscious is the grace and the mercies of God in our lives. Di po ba, ano? And so, kwentuhan mo tayo ng konti, okay lang po ba? All right. Of course, last month, as Pastor Joshua, we were at the Philippine PCEC National Assembly. Nakita kami ni Pastor Joshua. Of course, very quick hello lang because loaded ang session umagang gabi, ano? Sinusulit ang, but the mere thought po, ano? I'm sure Pastor Joshua tells you of the many denominations, missions, organizations that come together at least every 2 years. Wow, that's just awesome. Ma-remind po tayo, one body, many parts. And so, we thank God that we could be part of what God is doing. And so yan po, and understandably you would know, it moves from Luzon, Visayas, Mindanao. Every 2 years, iba-ibang venue. Ano? In 2019, it was in Visayas where I met the parents of Pastor Joshua. Of course po, last year, in our, we served the larger body of the Davao City Ministerial Fellowship. Bishop Noel Pantao was our speaker for the anniversary. And we connect very closely po with PCEC and thank the Lord.
And this year po, just the other week, we celebrated the DCMF 73rd anniversary. Our speaker was our Bishop Thomas Cariñas, the chairman of the Mindanao Evangelical Leaders Council. Kasi po, we connect sa Davao City. We're part of the Davao Region Ministry Association. We're part of the Mindanao. Of course, we connect with the national body as well. Ano? We were at the Victory Davao Church. They hosted in the venue of the celebration the other week. Of course, I'm part of the Emmanuel Baptist Church in Davao City. I support more with preaching. That's our church. I would say in the mountains of the Book District in Davao City. Kasi alam nyo naman, ang Davao City, napakalaki, no? Medyo mataas din siya. Of course, not as high as Tagaytay. By the way, you're so blessed. I envy you. Sarap ng klima ninyo, ano? Wow, pagdating ko kagabi, wow, sarap naman talaga itong klima ng Tagaytay. You're very blessed. And certainly, you're here for a purpose and a mission. And talaga pong, we know so many tourists come here. And we trust that as they see the beauty of God's creation, they'll be drawn closer to God. And you have a major call, really, to reach out even, I would think, to the tourists that come to Tagaytay, no? All right. Sige po, we serve very actively with the body of Christ as well as we engage the sectors of society, especially the government. We visit po the offices, especially the city council, and we are part of advocacy. Like po, we praise God that the Davao City Council has passed the Moral Recovery Program Ordinance of Davao City. Of course, maraming LGUs merong ordinance na yan, ano? But tingin ko mas marami pang wala, ano? But we were part of the advocacy as well, and so we're happy that we could do that para ma-institutionalize yung MRP ordinance, of course, really based, anchored on President Ramos, executive order on the Moral Recovery Program. We serve very closely as well for the National Bible Month celebration. Last January, of course, for several years, I've been also coordinating for the National Bible Month celebration. Yan yung January na celebration, no? Na timing sa Chinese New Year. Kaya mo, Chinese New Year ang City Hall, ano? And that's the Vice Mayor and the other department heads. We would participate in the flag raising of the National Bible Day, Republic Act 11163, and of course, we have the President Proclamation 124. Probably only the Philippines has a month-long Bible Month celebration. Noon kasi, di ba, parang Bible Day, Bible Week. At alam nyo naman, ginawa ni President Duterte 2017, whole month. We start the year with the Bible Month. Praise God, di ba? So, ganun po. Let me just share some praise report, what God is doing in our ministry through us, and together we are building. I'm very conscious all our efforts are to build the one kingdom of God, advance the one gospel of Jesus Christ. So, katulad po ngayon, thank God we joined thousands of God's people in the Philippines, Of course, Pastor Joshua tells you that there will be some 90,000+ congregations in the Philippines, maybe some 13-15 million Filipinos who are evangelicals. We praise God for the progress of the gospel. But we would hasten to add, we have 110 million Filipinos, 112 actually, di ba? So, ibig sabihin po, 90 million pa po ang mission natin. Patuloy pa po ang gawain natin. Okay? Tapos ngayon nga po, kaya kami po, hindi ko naman madala ang Bible lang very directly sa government. Kaya we're part of the National Chaplains of the Philippines. Balik mo lang muna. Which is a CSO. Here, yung sa gitna nakabarong, he's our regional director ng DILG 11. We are chaplains as well. We are a CSO recognized, accredited by DILG. And in our conference last year in Baguio, Mayor Magalong was one of our speakers. So yun po, we could connect with them as well as a CSO with the government. Next, please. Of course, we visit the police. This is our, Davao City Police Office and our DEP at Davao City. We bring Bibles, we pray with our leaders. And I thank the Lord that we could do that. And I see the post, your involvement, engagement in the city, in government sectors of society. And of course, your ministry with the body of Christ. Also po, we were at Balay-Balay, Bukidnon. That's Mayor of Balay-Balay, the capital of Bukidnon, Mayor Attorney Warren,
led the dedication of the city to God. And we were there. That's just awesome, you know. And so we trust that more leaders, local chief executives will dedicate, you know, their place to God, like the mayor did in Malaybalay. So I visit po offices. When I'm in Manila, I try to visit offices as well. I had a chance to give a Bible to Secretary Ted Herbosa ng DOH, ano? Ganun, ano? And then I was able to meet also, I went to ARTA and give as well Bible to Secretary Perez. And sabi ko, Secretary, mag-pray. Sabi niya, doon tayo sa office mag-pray. Nagpunta pa kami sa office niya mag-pray kasi nag-meet kami sa isang office eh. And then nandiyan ang staff niya. So it's good that we could do that, you know. And basically po, when we visit, we want to thank our public servants. We want to offer to pray for them. Sabi sa Bible to pray for our leaders. And if we could bring a Bible, you know, devotional leadership books, we would do that as well. And so generally they're happy to be visited. Kaya po patuloy niyo yung ginagawa niyong maganda. I saw the post of Pastor Joshua the other last week of the nice City Hall of Tagaytay. I hope to drop by before I go back to Manila. Ano? All right. Of course, we also went to the Supreme Court. Last year ito, no? We met Justice, my first time sa Supreme Court, Justice Japardi Maampao, the only Muslim justice in Supreme Court. Justice, salamat po. Nandiyan kayo. Masaya ako nandiyan kayo. He's the only Muslim justice, which is good na mayroong representation. He was very kind. Pinakape-kape pa kami. Tagal niya magkwento. And so, we prayed. It was good. We even asked forgiveness as Christians to Muslims. I think that was just awesome moment that we were there at the Supreme Court. So anyway, what we do, we praise God that we could do our little share to build God's kingdom. Sabi ko kay Pastor Joshua, if I could come to just really say thank you to you for your love for God. You know, for building the church and the larger body of Christ. Masaya na po ako. I think that's really my mission, to connect with the larger body of Christ. Thank you for your commitment to Jesus Christ. Your involvement to global missions. Pastor Joshua just came from Luzon last year, you know. And so, more power to you. Okay? More power to you. So for our reflection this morning, we will share on this. Understandably, your theme is the sovereign care of God all year round. And we praise God. Sige po, kapatid. God is sovereign, you know. I was thinking, praise the Lord. You know, you have been hearing this since January, and that's very powerful. I think it's very important even at this time, you know. And sa isip ko, God is sovereign, and I ask, how then should we live our lives? Okay? And so, sabi ko kay Pastor Joshua, I'm more of an exhorter. I'm not really a teacher like him, you know. So, I think we will mention a little bit about the sovereignty of God, but also what it means to us and how we should live our lives in view of the sovereignty of God. Okay? And so we will have this reflection. Let's pray. Father God, thank you for your presence here all along. God, we bow our hearts continually and worship you, God, who made the heavens and the earth. We praise you and worship you. Thank you for your great faithfulness, your great love. Lord, above all, for who you are. God, I rejoice for great things you have been doing in and through this church. Through the years, we give you glory and praise. But there is no doubt there's so much more you want to do. And so, Lord, be pleased to bless them more and use them more. Thank you, Lord, that you are here. Grant your servant press grace to share from your word. Minister to your people. Meet us at the point of our needs. And Lord, touch us with your grace, with your spirit, with your word. Father God, let your will be done. Let your kingdom advance continually this morning. We join millions of your people, O God, to worship Jesus Christ, our Lord and Savior, the mighty resurrected Lord. We give you praise in Jesus' name. Amen and amen. You know, I'm sharing with you, I give credit to Bible teachers,
sharing their materials with us this morning. And trust that the Lord will minister to us. Ano? And, you've been doing this. I think God wants to affirm you, encourage you more, invite you more, challenge you more, to deepen in your walk with Him and your service to Him. And so we trust that the Lord would use this sharing, to do that this morning. Our reflection will, be mainly taken from Isaiah. Isaiah chapter 40. Allow me to read some verses from verse 10. Isaiah 40. Let's just read from verse 10 to 26. For the sake of time, we could not read the whole chapter, but I encourage you to read the whole chapter. Very powerful indeed. The Word of God says, "Behold, the Lord comes with might, and His arm rules for Him. Behold, His reward is with Him, and His recompense before Him. He will tend His flock like a shepherd. He will gather the lambs in His arms. He will carry them in His bosom, and gently lead those that are with young. He who has measured the waters in the hollow of His hand, and marked up the heavens with a span, and closed the dust of the earth in a measure, and weighed the mountains in scales and the hills in a balance. Who has measured the Spirit of the Lord, or what man shows Him His counsel? Whom did He consult, and who made Him understand? Who taught Him the path of justice? Who taught Him knowledge, and showed Him the way of understanding? Behold, the nations are like a drop from a bucket, and are accounted as the dust on the scales. Behold, it takes up the coastlands like fine dust. Lebanon would not suffice for fuel, nor are its beasts enough for a burnt offering. All the nations," verse 17, "all the nations are as nothing before Him. They are accounted by Him as less than nothing and emptiness. To whom then will you liken God? Or what likeness compare with Him? An idol, a craftsman cast it, and a goldsmith overlays it with gold, and cast it for silver chains. He who is too impoverished for an offering chooses wood that will not rot. He who seeks out a skillful craftsman to set up an idol that will not move. Do you not know? Do you not hear? Has it not been told you from the beginning? Have you not understood from the foundations of the earth? It is He who sits above the circle of the earth, and its inhabitants are like grasshoppers. And its inhabitants are like grasshoppers, who stretches out the heavens like a curtain, and spreads out like a tent to dwell in." Verse 20, "Who brings princes to nothing, and makes the rulers of the earth as emptiness. When He blows on them, and they wither, and the tempest carries them off like stubble. To whom then will you compare me, that I should be like Him, says the Holy One? Lift up your eyes on high and see who created this. He who brings out their host by number, calling them all by name. By the greatness of His might, and because He is strong in power, not one of them is missing." This is a very, very powerful passage. Anyway, from this we would see some, attributes of God. But first we asked, how do you feel when you hear, you see what's happening around the world? Ano pong pakiramdam natin? Nababalitaan natin ang giyera sa iba-ibang bansa. We hear of hunger, We hear of this, parang World War III na ba to? Yung mga parang ganun, Ano pong pakiramdam natin, mga kapatid? At times, we feel overwhelmed with our own challenges, personal, career, or the ministry. Next, please. Kumusta po tayo? We do not deny, kapatid, that we are not exempted from the challenges of life. Lahat po tayo may mga challenges, di po ba? We do not deny that. Anong pakiramdam natin?
Pag nakikita natin ang ating mga problema, ang ating personal na problema, pamilya, trabaho, even church, do we feel at times overwhelmed? Minsan ako parang ganun, ano? Diba? Lahat tayo may challenges. Diba? Katulad po ako, konting kwento, ginugel ko paano magpunta ng Tagaytay, diba? Kasi Quezon City ako galing eh. Sabi ng Google, meron sa Araneta Center, bus center. Di pumunta. Kasi nakasakay ko naman sa Buendia, meron sa likod ng MRT tank. Mas malapit ako sa Araneta. Pagpunta ko, wala na daw doon, sabi sa akin. Isipin mo, umuulan. Tapos, pag magsasakay naman ako ng taxi, ang traffic, nag-LRT ako. 2 LRT papuntang Buendia. Nakarating naman po ako. Sorry lang, na-miss ko na-late ako kay Pastor Joshua. Na-miss ko yung dinner. I mean, appointment. So, anyway, kapatid, lahat tayo may challenges. We trust that the Lord will minister to each one and the family and to the church as a whole. You know? Ako nga po, junior citizen pa lang, pero may maintenance na gamot. Sige lang, nagpapagaling din po, dahan-dahan lang. Ano? Masarap kasing kumain eh. Anyway, pero we are not exempted, kapatid. Okay? So we ask, how should we respond and live our lives amidst these challenges, both locally and globally? Ano? Okay? How should we? So I think po, yun na nga, in all these challenges, it is important for us to be reminded of the sovereignty of God. So, I think it is very wonderful that you've been hearing this since January and just going down deep in your heart that whatever happens around us, God is sovereign. That will give us the greatest assurance, di po ba? Ano man maguna man mundo dyan, alam natin, ang Diyos ay nasa kanyang trono. Amen? Grabe naman tong bagyo ng Pilipinas. Karating ko lang Manila, tinamaan pa ng tatlong bagyo sa isang linggo. 3 araw, hindi tayo makalabas. We had to cancel appointments, back out from appointment because of that. Pero, ang Diyos pa rin ay sovereign. Tingnan nyo na lang sa Tagaytay kayo. Ang ibang parts ng Cavite, lubog sa tubig. Kayo hindi malubog. You see? So kapatid, you have been hearing, it will bring you the greatest assurance that God is sovereign in your life, and in the ministry. Many passages in the scripture that teach us this, okay? We'll mention a few. 2 Chronicles 20 verse 6. Okay lang, let's do this interactive. Let's read together. 1, 2, 3. You rule over all the kingdoms of the nations. In your hand are power and might, so that no one is able to withstand you. Psalm 115:3. Sabay-sabay tayo. 1, 2, 3. Our God is in the heavens. He does all that He pleases. Minsan sabi ng iba, sa mga pangyayaring ito, nasaan na ba ang Diyos? Nandun po ang Diyos sa langit. Nakaupo sa kanyang trono. Hallelujah. Di po ba yan ang magbigay sa atin ng kalakasan? Harapin ang bukas dahil ang Diyos natin remains to be God. Wow, that's just so powerful. The sovereignty of God, sabi nga po ng Bible teachers, the sovereignty of God refers to His supreme authority and rule over all creation. It means God's will is supreme and He is the ultimate authority governing all things according to His purposes. Okay? I will leave that to Pastor Joshua in his doctrine class to explain that to you more. Okay? I'm only an exhorter, but tingnan nyo, meron pa bang higit sa Diyos o wala na? Wala na po. Pero minsan dahil sa ating mga experience, pakiramdam natin, parang nasaan ang Diyos? Parang di na ito kaya ng Panginoong Diyos. Parang nawala na ang kontrol ng Panginoong Diyos. Kaya mahalaga, salamat, pinapaalalahanan kayo. All year round tayo na God is sovereign, supreme authority. Kaya nga po, pag nagbibisita kami sa mga opisina, especially when we pray, we would pray that all authorities on earth
are subject to the ultimate authority of God. Amen? So yan po kapatid, di po ba? God is supreme, ultimate authority, governing all things according to His purposes. Hallelujah. Numerous Bible passages illustrate the doctrine of God's sovereignty, emphasizing God's control over nature, kaya nations, individuals, and even evil. Kaya pala kayo na nagabagyo na si Jesus natutulog lang, ganun, kaya pala, alam niya na God is sovereign over nature. Ang hirap patulog pag bagyo eh. Pero si Jesus, no? But friends, seriously, thank God. God is in control, and over nations and even evil, God is in control. Wow! The Lord help us. So, from Isaiah 40, we will be reminded of some attributes of God, who God is. We see there, no, because of limited time, I'll just, parang breeze through a little bit. But, you see, God is omnipotent. He is master over all nature. God is all-powerful. Lahat po kaya ng Diyos. Amen? God is omniscient. He knows and understands all things and needs no one to counsel or advise Him. Alam ng Diyos lahat. Walang mag-advise niya mag-counsel. Wala sa tanungin, kapatid, pre, ano bang gagawin natin? Alam niya lahat. Salamat, alam ni Lord. Hindi natin alam ang maraming bagay, pero alam ni Lord. Hindi natin maunawaan ang mga bagay. Minsan, may mga times, pero si Lord alam niya. Kaya we submit to His wisdom. Praise the Lord. Okay? God is omnipresent. That's in Jeremiah. His presence is not limited by time and space. God. Kasama natin si Lord sa ating mga victories. Kasama natin si Lord sa ating mga difficulties and challenges. In the lowest points of our lives. Kasama natin si Lord. Pakiramdam natin, wala na si Lord. Saan na si Lord? Parang iniwan tayo. Ang katotohanan po, kasama natin siya. Amen? Tingnan mo na dito tayo ngayon. Lahat tayo may patutuo ng ating challenges. Iba sa atin, malapit ng mamatay, marahil. But the Lord healed us. The Lord protected us. God preserved us. And we're here today in church. We testify that God is our healer, our provider, our preserver. Di ba? Because God is with us. Amen? Praise the Lord. Ito pa po, you see the sovereignty of God. In verse, all nations are like a drop in a bucket, as dust on the scales to Him. Verse 15. Isipin na natin ang pinakamakapangyarihang mga bansa sa mundo. Ano man yan? China, America, ano ba tawag nila? G8, mga ganun, di ba? Grabe. Pero, sabi ng Bible, parang drop in a bucket lang sa Panginoong Diyos. They're like dust on the scales. Wow. Verse 17, all nations are as nothing before Him. They are counted by Him as less than nothing and emptiness. Kapatid, lahat ng bansa, sakop ng Diyos. Amen? Wow. God help me. God help us. Patuloy nating makita, maunawaan the bigness of our God. The ability of our God. Gaano man kalaki ang ating challenges, personal, pamilya, and the church, the dreams of the church, the calling of God for the church. We praise God for great things has been done here, the expansion, but certainly there's so much more. And your God, our God, is able. Amen? We see God is enthroned above the circle of the earth. He spreads out the heavens like a curtain and makes His tent from them. God is enthroned. Tulungan tayo ng Panginoong Diyos talaga na ang Diyos ay nasa itaas. Ang Diyos ay lamang sa lahat.
Kasi ngayon minsan talaga, we're learning and growing. Minsan sa ma-overwhelm tayo, kala tuloy natin maliit na ang Diyos natin. Kaya mahalaga, patuloy tayo na papalaalahanan, di ba? And I trust that this has been going deeper in your heart, in your spirit, that all year round, that you face next year with greater, stronger faith than ever before. Marching as a mighty army of God, we will possess the land and accomplish the calling of God for the church. Amen? God is so powerful. Katulad po, with my limited understanding, hindi ko alam na yung mga missile until recently, grabe ka powerful. Yung palang mga bunker, dapat safe ka na, di ba? Malampasan pala ng missile nila. Kaya sa bunker ka, hindi ka pala, patay ka pa rin. So, grabe ang power. And yet, all of these are under the power of God. Hallelujah. Kapatid, pakisabi sa kapatid mo, your God is most powerful. Yung mas konbinsido sa kabila, your God is most powerful. Amen. Kapatid, ano man po ang ating mga challenges, ating iniharap, ang Diyos natin mas makapangyarihan pa. Kaya nga po, God rules over all people. Amen. Praise the Lord. God is God with His uniqueness. He cannot be compared to anyone or anything. You see, walang katulad ang Diyos. And thank God for His grace. He's teaching us. We're learning and growing. We're knowing Him more. Our faith is being strengthened more than ever before and seeing the ability of our God. Amen? So earlier verses ng chapter 40, we see the mercy of God or the comfort of God. We see the glory of God. We see God's eternality. Ito God's word stands forever. Ito na nga po kapatid. Ito na ang greatest assurance natin. Ang salita ng Diyos will never fail. Diba? Sino po sa atin dito nakasubok na may nangako sa iyo at hindi naman tinupad? Ako, di ba? Ako kasi madali magtiwala. Pag may sinabi, kaya nasasaktan talaga ako. Hindi naman ginawa o sinasabi. Pero not so with God. Anong sinabi ni Lord, gagawin niya. Okay? God fulfills His promises and God has the power and the ability to do what He says. Ang iba kasi may sinasabing gustong gawin, wala namang kakayahang gawin. But God has bought the promise and then He has the power to deliver it. Praise God. And if you go back in verse 11, the gentleness of God, God treats His own the same with the tenderness of a shepherd. Kapatid, God cares for us. God cares for you and I more than we understand. Kapatid, kilala ka ni Lord. Alam ni Lord ang pinagdadaanan mo. Sabi nga sa Biblia, alam niya pa ang dami ng buhok natin. Pati ba namang detalye yan, gusto pa ni Lord, pero ganun po si Lord ka-concern sa iyo, kapatid. Pakisabi sa katabi mo uli, God is concerned for you. Sa kabila, God cares for you. Yan po ay totoo. That's the testimony of the Word of God. So kapatid, the Lord help us. Now, I want to really dwell on this. In light of God's sovereignty, how then should we live our lives? Okay? Talagang, alam natin, pero ma-remind us, God is sovereign, God is supreme. And so ito po, I think we are really called, to bow down to Him and seek to glorify God. We worship the Lord. Na ma-remind tayo na ang pinakabida ay si God, hindi tayo. Diba? That everything should revolve around God. Kasi po, ibang tao, pakiramdam nila may utang pa ang Diyos sa kanila. Diba? Napansin niyo yun? Pag may magandang nangyayari, sinasabi niya, ang galing talaga natin, ang galing, diba? Pag may hindi maganda, sabi, ang Diyos kasi, ang Diyos. Kapatid, God help us. God help us that we give God reverence, we seek to glorify Him. That God is the center of the universe, not us.
Kaya maganda po, katulad natutuwa ako like sa LGU. Una-una po yan when the city council session, the invocation or the prayer. And then the national anthem. It's a very good expression. We look up to God. First and foremost, we look up to God. And then we have the Philippine flag. Okay? So God help us, kapatid. As we are awed by who God is, we worship Him and seek to honor and glorify Him. Natulungan tayo ni Lord. Tulungan tayo, Lord, priority sa buhay natin ang Panginoong Diyos. Ano? Minsan nasabi ko sa mga kapatiran, katulad po, kung inibita ka, oh, kapatid, birthday, mag-beats tayo. Librehin ka, linggo yan, libre ka. Wala akong pera, hindi, lilibre ka. Sabihin mo, ay hindi po ako available, may appointment ako. Anong appointment mo? Meron kaming worship service. So, kailangan may mga non-negotiable. Kung minsan-minsan tingin ko okay, pero kung medyo habitual na, ibang usapan po yun. Diba? Kasi magkaibigan naman tayo, kontong-kantongan lang ito, ano? Nakita nyo, napansin nyo yung mga ibang tao sa opisina, ayaw magpa-late, ayaw umabsent. Bakit sa simbahan, pwedeng umabsent? Kaya, yan, maganda rin paalala sa atin, sino pa talagang pinakamahalaga? Ang Diyos man kaya. So God help us. God help us. And so we respond. And then, we cling to God and trust Him more than ever before. Kapatid, anumang pinagdadaanan mo, may you trust the Lord more. Tayong lahat. Ako nga po, I had health challenges, you know. Tumaas ang BP ko. Bakit mataas ng BP ko? Pagpunta ko sa doktor, pagkuha niya, lalo pang tumaas. 160 lang no, muna. Pag si doktor mag-180 na. Bakit ganun? Anyway, so, we will have to trust God. Of course, we do our share, you know, we make the adjustment. But whatever our challenges, you know, finances, you know, relationships, God help us to cling to Him and trust Him more than ever before. Because God cares for us. He loves us more than we could fully comprehend. Amen? Tulungan tayo ni Lord to trust Him more sa ating buhay, even for the church. The bigness of the calling of God for this church. And of course, we will follow and serve Him with stronger resolve. Yun na nga po, if I could come to say thank you for your love for God and commitment, masaya na po ako. Sabi ko nga po, I believe you've been doing these things. But I think God is inviting you to deepen in your walk with Him and to, you know, with stronger resolve to pursue God and the call of God. There is no doubt your church has been called to greater things. Okay? Pastor Joshua in the Luzon, you know, in the PCEC. And next week you will have Bishop F. Tendero, Global Ambassador, World Evangelical Alliance. Praise God for the call of God. The Lord help you, you know, with stronger resolve to say yes to Him, Lord. Because you are God, we will follow you. We will submit to you. Hindi namin masyado maunawaan, Lord, but thank you will lead us each step of the way. Lord, malaki ang pinapagawa niyo. Pero, dahil ikaw ang God, ikaw ang masunod, gawin po namin. Tulungan tayo ni Lord. So, may we grow to worship in our worship. Trust the Lord and serve Him for His glory. Let me close with the story of William Borden. Amazing story. He was born on November 1, 1887. Ang yaman ng pamilya nila po, ano? Isipin mo, pag-graduate niya ng high school, niregaluhan siya ng kanyang magulang, tour the world. Grabe, konti lang may gano'n, no? Mayaman kasi. Kaya lang pag ikot-ikot niya,
Nakita niya ang mga pangailangan ng mundo. And dyan yung calling niya to become a missionary. Sinumulat siya sa nanay niya, "Nanay, gusto ko maging missionary. Alam ko hindi pa ako handa ngayon, but in the next several years, mahanda ako." Nag-aral po siya sa Yale. Okay, he studied at Yale. At because he was very prayerful, nag-start siya ng prayer group sa Yale. 2 lang muna sila po. Sa Yale ito, ha? Sa unang taon, naging 150 na sila in Bible study group and in prayer. In his 4th year at Yale, 1,000 were in the Bible study in prayer. 1,000 out of the 1,300 population of Yale. Look at that. My. 1,000 were in Bible study groups and in prayer out of 1,300 population of Yale. Pag-graduate niya ng Yale, ito na ang offer trabaho, maganda. Diba? Yale eh. Sabi nga, tapos sabi, hala, si William, magmi-missionary, sasayangin niyang buhay niya. Sayang naman, mayaman, magaling, maraming mga trabaho sana, di ba? Pero sabi po ng mga historians, sumulat daw siya sa kanyang, meron daw sa Bible niya nakalagay, no reserves. No reserves. Tapos nagpursuho siya, nag-aral siya sa Princeton Seminary. Aral siya ng Princeton. Pag-graduate ng Princeton, yun na nga po, siyempre maghahanda siya, mag-missionary, Talagang sabi na rin ng tatay niya, wala na siyang part sa family business. Tapos yun na nga, kasi tingin ng iba, sinasayang niya ang buhay niya, mag-missionary siya. Sabi po ng sumulat naman meron sa Bible niya, no retreats. No retreats. Sabi niya, magmi-missionary siya sa mga Muslims sa China. At sa paghahanda niya yun, siya'y pumunta ng Egypt para mag-aral ng Arabic. Handa siya. Punta siya ng Egypt para maging missionary sa China sa Muslims. Subalit po, nung doon nagkaroon siya ng meningitis, at siya po'y namatay sa Egypt at the age of 25 years old. At nakita nila, nakalagay sa Bible niya, no regrets. No regrets. What a life dedicated to the Lord, surrendering to the sovereignty of God, to the sovereign choice, to the sovereign wisdom of God, that he would not be a businessman like his parents, but be a missionary. He may not have been able to go to China because he died. In the sovereignty of God, God decided for him, take him home at very young age. But we see a life surrendered and committed to Jesus Christ. I close with this. God, help me. God, help us. May we be people like him who would say, no reserves, no retreats, no regrets. Let's pray. Father, thank you for your love and grace. Lord, thank you for your word. God, thank you for letting us understand who you are, your attributes, especially that you are sovereign, you are supreme, you rule over lives and nations, you're in control. Lord, I pray that this will bring a fresh assurance, deeper assurance in our hearts. Na ano man mangyari, Panginoong Diyos, sa paligid namin, bagyo man, Panginoong Diyos, lindol man, giyera man, God, our lives are in your hands. You're taking care of us. And Lord, as we pursue you, as we pursue the call and the mission of God, Lord, you will accomplish your purposes.
For nothing, nobody could stop you, O God, from fulfilling your purposes. We even read in the Bible, the earth will be filled with the knowledge of the glory of the Lord as the waters cover the sea. Lord, we believe we are yet to see the greatest demonstrations of the grace and the power of God. Lord, I thank you for blessings in the word community. God, I rejoice with them for what you have done through the years. To you be the glory and praise. But there is no doubt there's so much more. Father, we respond to you. Kapatid, just you and Jesus. My brother and my sister, ano pong pangungusap ng Panginoon sa iyo? Ano pong paalala sa iyo ng Panginoong Diyos? Ikaw lang po at Panginoon now just have the opportunity to make your personal response, personal prayer. Pour out your heart to Jesus. Masaya siya marinig ang ating tawag, ang ating pag-iyak. Lord Jesus, we respond to you. Yes, Lord. Kapatid, just you and Jesus. Make your personal response in prayer. Lord, we surrender to you. Yes, Lord, thank you. You hear our prayers. Father, I add my prayers. Meet the needs of my brothers and my sisters. Touch them with power, with your word, with your grace. Lord, meet personal needs, family, the needs of the family. Give us victory in our challenges. Lord, especially we pray for the church. Oh God, pour out your spirit upon the church. Pour out your graces more upon the church. Dear Lord God, hear the prayers of the church. Lead them every step of the way, oh God. Bring to fulfillment your calling, your mission. Bless them more. Use them more, oh God, in Tagaytay, in Cavite, in Luzon, in the nations of the world. Be pleased, oh God. Accomplish your purposes in and through them for your glory. Let your will be done, oh God. Thank you, Lord. We want to join you, God, in what you're doing. Thank you for the honor and the privilege to follow and serve you, dear Lord Jesus. Entrust our lives to you, Lord. Thank you, God. Lord, I pray that they face tomorrow, these years ahead, with greater expectation, great excitement that God is leading them. And Lord, we believe the best days of their lives are ahead of them. Lord, the best days of ministry are ahead of them. Father, lead them, oh God. Thank you, Lord. Your grace will never lack. Thank you, God. We agree in prayer. Be pleased, oh God, to use them more to advance your kingdom. All these efforts to help finish the Great Commission of Jesus Christ. For your glory we pray in Christ's mighty name. Amen. Amen. Praise the Lord. I know the Lord spoke to all of us in a very special way. Amen. Shall we all rise? And I feel like singing to our God, to our sovereign God, who is the creator of the universe, the King of kings and the Lord of lords. Can we just lift our hands to Jesus and just thank Him? Thank Him this morning. I want you to open your mouths. Just praise Him. Just thank Him. Sambitin po natin ang mga salita ng pasasalamat sa ating Panginoon. Sambahin po natin siya sa Kanyang katangian bilang kataas-taasang Diyos. Diyos na soberano, Diyos na sovereign. Diyos na kayang gawin ang lahat ng bagay sa mundo. Diyos na kayang higitan ang mga bagay na inaasahan natin. Diyos na kayang magpala at magpagaling higit sa kaya nating nasain. Hallelujah. We glorify you, Jesus. We honor you, Lord. We bless your name, Jesus. Thank you, Lord. We will sing the song, How Great is Our God. And so we sing,
How great is our God. Sing with me, how great is our God. And all will see how great is our God. Come on, pour out your worship and praises. How great is our God. Sing with me, how great is our God. And all will see how great is our God. How great. All together we sing. How great is our God. Sing with me, how great is our God. And all will see how great is our God. His name is above every name. And so we sing. Name above all names. You are worthy of our praise. And my heart will sing, how great is our God. We shout, name above every name. Church, we sing, name above all names. You are worthy of our praise. And my heart will sing, how great is our God. With all your voices, we sing to Jesus. How great is our God. Sing with me, how great is our God. And all sing how great is our God. And this kingdom will know no end. We sing, and His glory shall know no bounds. Jesus, we worship you for the majesty and power of this kingdom. King has come, and this kingdom's reign, and this kingdom's rule, and this kingdom's power and authority. Jesus, God's righteousness revealed. And this kingdom, all the world will know the name of Jesus. This is our declaration. This is our hope. No bounds for the majesty and power of this kingdom's King has come. And this kingdom's reign, and this kingdom's rule, and this kingdom's power and authority. Jesus, God's righteousness. For the last time we sing, and this kingdom will know no end, and its glory
shall know no bounds, for the majesty and power of this kingdom's King has come, and this kingdom's reign, and this kingdom's rule, and this kingdom's power and authority. Jesus, God's righteousness. God, with bended knees and with hearts full of trust in what you can do for us and in this world and in this nation, God, we declare your kingdom. We declare you are the ruler of this world, that you are the sovereign King. You are enthroned as the King of Kings, the Lord of Lords. We cry out, Maranatha, come Lord Jesus, take your place in our nation, take your place in this world. Jesus Christ is King, Lord of Luzon, of Mindanao, and Visayas. Hallelujah! You are sovereign, Jesus. Salamat po, Panginoon, sa ilan pong sandali ng katahimikan. Alam ko na ang Diyos ay gumagalaw at kumikilos sa ating kalagitnaan. At ang Diyos po ay tumutugon sa pananampalataya at pananambita ng kanyang bayan. Kaya kapatid, papakinggan niya ang iyong mga dasal sa umagang ito. Lalo na ang panalangin mo para sa ating bayan, para sa ating mga kababayan na nasalanta ng nagdaang linggo dahil sa bagyo at pagbaha. Ipanalangin po natin sandali ang ating mga minamahal na kapatid, kababayan, mga communities na ngayon po ay apektado ng baha at ng nagdaang mga bagyo. For the next 30 seconds, let's just pray for them. Let's allow the Spirit of God that even in our weakness, even in our time of need, we can still intercede and pray for them. Go ahead, church. Begin to pray. Marami din po tayong mga kababayan ang naapektuhan ng kanilang kabuhayan. Nagsara ang kanilang mga tindahan dahil sa wampay na pag-ulan. Can you touch the person next to you? Kung kaya nyo po siyang akbayan, yakapin, just bless that person. Ipanalangin po ninyo ang kanyang kabuhayan. Thank you, Lord. Yes, Jesus. Sige po. Just speak words of encouragement. Oh God, we ask for your mercy. We ask for your intervention, Lord. God, we know our source is not our income. Our source is not our work. It's not our business. Our source is the abundance of your grace in heaven, Lord. You are our supply. At hindi niyo po kami pababayaan, Panginoon. Thank you, God, for taking care of every person, every family in this house, Lord. Thank you, Jesus. All of us have been blessed by God's timely message. Amen? Palakpakan nga po natin ang Panginoon. Alam ko na we were blessed, and so this time, tayo naman po ang magbe-bless sa man of God na ginamit ng Panginoon. We will bless him through our prayers. Pastor Rulan, can you please come on the stage once again? Thank you po, Pastor.
kayo po your presence is an encouragement to God's people here in Tagaytay. At alam ko na ang Diyos ay nangusap sa bawat isa. Amen? You know, as pastor was delivering the word of God, nakita ko po yung heart of God sa kanya. He wants to unite His body here in the Philippines. We come from different denominations. Si Pastor po'y Baptist. At tayo naman po, Anabaptist. Halo-halo na. But you know what? It doesn't really matter kung ano pong dala na pangalan. Blessing, CCFJIL. It doesn't really matter. We are God's family. And you know, this man of God here is being used by the Lord to unite churches in Mindanao. Ang laki nung task, ang laki nung responsibility. But we know in our weaknesses, His strength is made perfect. Amen? So I want you to extend your hands to this man of God from Mindanao. Lord, we declare Mindanao is a blessed region in the Philippines. Lord, we thank you for your work of revival and the gospel advancement in Davao City and in every province of Mindanao, even in the Bangsamoro Autonomous Region of Mindanao. Lord, we know your gospel will advance in that region. Oh God, we thank because you are the sovereign God who is able to open doors for the gospel, Lord. God, you are the one na nagliligtas po sa mga tao. We can only do what we can do. We can preach the word, but God, it is you who is doing that internal work upang ang mga tao po ay mabuksan ng tenga at makapakinig ng iyong mga salita. And so God, we thank you for this leader in Mindanao. Lord, we thank you for a new season na inihahanda niyo po sa kanyang buhay at maging sa body of Christ of Mindanao, Lord. Continue to use the believers in that part of the Philippines, Lord. And God, use Pastor Rulan, Lord Jesus, to unite the body of Christ and that they will partner together, collaborate together to advance your kingdom, to advance the gospel of Jesus that saves, Lord. For Jesus, you are life and you are our most treasured possession in this life, Lord. And God, we pray that every Filipino household will have an opportunity to hear your gospel. Thank you, Jesus. Lord, we declare and we say that Pastor Ruland is blessed. He is anointed. And wherever he goes, Lord, he carry the fragrance of the gospel. And if there is dryness in that place, Lord, in every place that he will go, the rivers of living water, the word of God will flow and will bring life to every person who will hear the gospel from the mouth of this man. Salamat po, Panginoon. We honor you and we bless you. In Jesus' name we pray. Amen and amen. Come on, put your hands together for Jesus. Hallelujah. With Mindanao. Amen. Amen. Let us all remain standing for the communion service. Ang pagkakataon pong ito ay hindi pangkaraniwan sapagkat ito po ay isang banal na tagpo, holy encounter with God. At maaaring ang hawak po nating mga sangkap na tinapay at inumin ay pangkaraniwan. Subalit sa oras pong ito, may malalim at bagong kahulugan ang mga tinapay at inuming ito. Whenever we receive this bread and this cup, we are reminded of the gospel. And God is offering to us one more time, in a fresh way, the good news of the Lord Jesus Christ. That while we were still sinners, Christ died for us. Sabihin mo nga sa katabi mo, minahal ka ng Diyos. Di ka kamahal-mahal. Kung si Kristo po'y namatay sa krus ng Kalbaryo, tayo po ang iniisip niya. Wala po ni isa man sa atin ang karapat-dapat. Tayo po'y patay sa kasalanan at hindi po siya kayang abutin. Subalit siya po ang umabot sa atin. And so today, we celebrate the goodness of God, the mercy of the Lord, the grace of God, para sa atin pong mga makasalanan. And now, in Christ, we have a new life. Ang hawak po nating tinapay ay simbolo ng katawan ni Kristo, given to all of us.
for our redemption. Tanggapin po natin ng may pasasalamat ang tinapay at alalahanin po natin ang ginawa ni Kristo sa krus ng Kalbaryo. Ang hawak po nating inumin ay simbolo naman ng dugo ni Kristo. The Bible says, without shedding of blood, there is no forgiveness of sins. We cannot erase, we cannot remove our sins by our good works, by joining a religion, by being generous or kind. It's utterly impossible to erase our sins. And so someone has to shed his blood for us. And today we're so blessed because we do not need to kill animals and their blood para po tayo ay mapatawad, because the Lamb of God that takes away the sins of the world gave His life for us. At inaalala natin ang ginawa niya through this cup. In Christ, we are redeemed. We are forgiven. And He has taken away our sins as far as the east is from the west. Sabi mo sa katabi mo, malaya ka na. Bago ka na. Malinis ka na. Magsimula ka. Tanggapin po natin ang inumin. Bago po natin likumin, taas po natin sandali ang ating dalawang kamay. Every time we partake of the Lord's bread and drink, ito po ay paghahanda sa great reunion, sa great feast na magaganap po sa muling pagbabalik ng Panginoong Hesus, na lahat ng mananampalataya sa lahat ng bayan, sa lahat ng bansa, at sa lahat ng panahon ay magtama-sama, and we will celebrate the great feast. We will share the same table before the Lamb of God who takes the sins of the world. Oh God, we're so excited. Jesus, we're so excited for your second coming and the consummation of the fullness of your kingdom. Salamat po, Panginoon. This is our prayer. In Jesus' name we pray. Amen and amen. Come on, clap your hands to Jesus. Amen. Talaga namang pong napaka mapagpalang araw po ang araw na ito, ngayong araw talaga. Dahil sabi nga po, ano man ang sitwasyon na mayroon tayo, mas lalo nating mamahalin yung ating Panginoon, na nalaman natin kung ano yung sitwasyon na mayroon tayo at ang ating Panginoon, kung gaano kalaki yung ating Panginoon sa umagang ito. Talaga namang lalo mong mamahalin yung Panginoon, lalo kang manliliit sapagkat makikita mo kung gaano kalaki yung ating Panginoon. Sa mensahe ngayong umaga, salamat po, Pastor. Napakaganda po ng ating mensahe ngayong umaga. At sabi nga, ano man ang mga pinagdadaanan natin sa buhay natin, kaya lahat ng ating Panginoon. Pagkat ang ating Panginoon, walang makahihigit kahit ano pa man yan, kahit sino pa man. Dahil ang ating Diyos, sabi nga, God is our sovereign God. Amen? Amen. Sige po, oras na po para po sa ating covenant ngayong umaga. Ilagay na po natin ang ating mga kamay sa ating pong mga dibdib at sabay-sabay po nating bigkasin ang ating covenant. Kami ay nagpasya. Kami ay nagpasyang magmahalan bilang magkakapatid. Ang isa ay para sa lahat, ang lahat ay para sa isa. Ang lakas ng isa ay lakas ng lahat. Ang kahinaan ng isa ay kahinaan ng lahat. Kami ay nagpasyang magtulungan sa hirap at ginhawa. Ang bawat isa ay hugutan namin ng lakas. Kami ay nagpasyang sama-samang lumago bilang mga anak ng Diyos sa pangalan ni Jesus. Amen. Makakaupo na po tayong lahat. Amen. Nais po nating i-welcome ang ating mga newcomers ngayong pong umaga at meron din pong nagbabalik. Nais po naming i-welcome ngayong umaga ang Cruz family. Nasaan po sila?
Pwede po bang tumayo ang Cruz family? Welcome back po. Amen. Purihin po ang Panginoon sa inyo pong mga buhay. Sige po, makakaupo na po tayo. At nais din po namin patayuin ang ating pong mga newcomers ngayong umaga. Ito po ay si Sister Mercy Villanueva, Ermaline Talatag at si Marin Rayer Talatag. Pwede po bang tumayo yung mga nabanggit ko po na pangalan? At kami po ay ipapanalangin po namin ang bawat isa sa inyo. Sige po, welcome po sa ating pong community, mga kapatid. Sige po, extend po natin yung ating mga kamay sa ating pong mga bagong kapatid at mag-speak po tayo ng blessing sa kanilang mga buhay. Panginoon, marami pong salamat. Salamat, Panginoon, pagkatunay na Ikaw ay Diyos na makapangyarihan sa lahat. Kaya mong abutin ang kahit na anong bagay, Panginoon. Kaya mong gawin, Panginoon, kahit ang imposible. Salamat, Panginoon, sa buhay ng aming mga kapatid na narito ngayong umaga, Panginoon. Ama, hindi aksidente na sila po ay aming nakasama ngayong araw. Ang iyo lamang kalooban, Panginoon, ang siyang nasunod, Panginoon. Marami pong salamat sa kanilang mga buhay. Patuloy mo po silang pangunahan, ingatan at gabayan, Panginoon. At ipagkaloob, Panginoon, ang kanila pong pangangailangan. Ama, kung sila man po ay dumako dito, Panginoon, na sila ay meron dala-dala. Salamat, Panginoon. Alam ko, Panginoon, ngayon pa lang, sinagot mo na yung kanilang mga panalangin, Panginoon. At inugon mo na yung kanilang mga pangangailangan. Maging ang kanilang bawat pamilya, Panginoon, pagpalain niyo po, Panginoon. At salamat na ito po ang simula para, Panginoon, sila ay lagi na naming makasamang muli. Pinupuri ka namin, Panginoon, sinasamba ka namin. Ito po ang aming panalangin sa aming mga kapatid. Sa pangalan ni Jesus, Amen. Amen. Salamat po, kapatid. Makakaupo na po tayo. Yan, dako na po tayo sa ating pong mga announcement ngayong umaga. Community Life Formation. At ito po ay every Tuesdays, 5:30 to 7 p.m. Sunday School pa rin po. Ating pong Sunday School every Sunday, 9 a.m. to 11 a.m. Open po para sa mga bata, ages 3 to 12 years old. Ang ating pong Weekly Youth Fellowship, every Saturdays at 5 to 7 p.m. via Zoom po ito. Ito po, prayer hour every Friday, 5:30 p.m. to 7 p.m. Ang lahat po ay ini-invite na mag-join sa ating pong prayer hour. Ito po ang ating Sunday worship service, dalawa pa rin po. Ngayon po, morning 9 to 11 a.m. At ang evening fellowship po natin ay 7 to 8:30 p.m. Host a prayer meeting for your family. At meron po tayong guide dyan sa ating pong FB group and page po. Blessings in the Word Community. Ang ating pong praise and worship team is in need of instrumentalists, keyboardists, bassists, lead guitarist and drummer. At kung kayo po ay handa nang magpagamit sa ating Panginoon, kayo po ay mag-fill out lang ng registration form sa ating pong registration table. Ito po, sa Sunday na po ito magaganap ang inauguration and dedication service po ng ating pong multipurpose hall ng Blessings in the Word School, Blessings in the World Fellowship School. At ito po ay sa Sunday, August 3 at 9 to 11 a.m. Worship po muna tayo dito and then doon po tayo magpuproceed after po ng worship service. Ayan po. Okay na po? Wala na daw po. At ngayon pong umaga ay dako na po tayo sa exhortation to give. At may video pa po. Sorry po. May video pa raw po pala. Sorry. Panoorin po natin yung video natin. Hindi po lahat ng bahay ay natuyuan, at hindi lahat ng plato ay may laman. Habang walang tigil ang ulan, marami pong
pamilyang umaasa sa tulong. Pero pwede tayong magapay. Hindi man tayo nandoon, pwede pa rin tayo makatulong. Kailangan po nila ngayon ng pagkain, malinis na tubig, at hygiene kits. Hindi po muna tayo tumatanggap ng used clothes at gatas. Para sa cash donations, maaari po kayong magbigay sa Finlands. Ang BTO number po ay 0039-8000-0251. Ang Union Bank number naman ay 0024-8000-3160. O kaya po ay iscan ang GCash QR na nasa post. May drop-off din po sa Blessings in the Word Community Tagaytay City. Hindi po namin hinihingi ang lahat. Ang hiling lang po namin ay makibahagi. Sa simpleng paraan, makakaalala tayo. Para sa kapwa, para kay Kristo. And as Simon said, true evangelical faith do not lie sleeping. It gives to the hungry food, and it shelters the destitute. Makibahagi, Makibahagi. makibahagi, Makibahagi. Makibahagi. Makibahagi! Makibahagi. makibahagi, Makibahagi, Makibahagi! Makibahagi. makialalay. 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 Makialalay! Makialalay. 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 Makialalay! Makialalay. Praise God. Dako na po tayo sa atin pong exhortation to give na dadalhin po ni Sister Rosie po. Okay, so thank you po. Nagpapasalamat po kami sa inyo po, Pastor Ru, sa napakaganda po yung message sa umagang ito. Alam niyo po ba na nag-guilty po ako doon sa word na, sa part na sinabi niyo po na bakit kapag po pumapasok sa opisina ang isang employee, ayaw po nilang malilate, ayaw po nilang a-absent. Pero bakit po sa church, may time po na talagang uma-absent. So doon po sa part na yun, talaga po ako nag-guilty kasi may mga time din po na talagang hindi po ako nakaka-attend regularly, nakaka-absent din po ako. So that is a good reminder po, Pastor. So thank you very much po at alam ko po na talagang si Lord ang nagbigay ng pagkakataon upang muli ay mabuksan po yung aking puso, yung aking isip. Sa mga pagkakataon ako po ay medyo nakaka-absent nga po. Kasi may mga time po talaga na gano'n. So tayo po ay dadako na po sa ating pagbibigay. At bago ko po basahin po yung verse na babasahin ko po sa oras na ito, ay itatanong ko po munang muli sa inyo, ano nga po ba yung ibig sabihin ng pagbibigay? Ang pagbibigay po, it is an act of sharing and caring, loving and obedience. Kapag po tayo ay nagbigay, lalo na po sa ating kapwa na nangangailangan, malaking kasiyahan po iyon sa mga tao na ating pong napagbibigyan. At higit po sa lahat, tayo po ay maligaya rin. Kasi po, nararamdaman natin kung paano po nila in-appreciate yung pagbibigay po natin sa kanila, maliit man o malaki. Very grateful po sila. So nakakaramdam din po tayo ng kasiyahan once na tayo po ay nakapagbibigay. At sa atin po namang Panginoon, it is an act of obedience. Dahil ang sabi nga po ni Lord, sumunod po tayo sa Kanya. At kung tayo po ay susunod, isang malaking pagpapala ang ipapalit at ibabalik niya po sa atin sa pagsunod po natin sa ating Panginoon. At dito po sa verse na babasahin ko, naririto po sa sinasabi po dito sa Malakay 3:10,
Dalhin ninyo ng buong buo ang inyong ikapu, bahagi sa tahanan ng Diyos, upang matugunan ang pangangailangan ng aking templo. Subukin ninyo ako sa bagay na ito, at kung hindi, buksan ko ang mga bintana ng langit at ibuhos sa inyo ang masaganang pagpapala. So napakaganda po ng pangako sa atin ng Panginoon, di po ba? Ang sabi po niya, ibigay daw po natin yung bahagi. At kapag po ito ibinigay natin, walang hanggang pagpapala ang ipagkakaloob sa atin ng Panginoon. Hindi lamang po ang bintana, hindi lamang po ang pintuan, kung hindi ang mga durungawan. Marami po tayong bintana. So napakaraming pagpapala po ang maaaring ibigay sa atin ng ating Panginoon. At ano nga po ba yung sinasabi po sa word, sa verse, para sa kanyang, ito po ay para sa pangangailangan ng kanyang templo. Paano po natin masasabi na ito po ay para sa pangangailangan ng templo ng ating Panginoon? Alam niyo po ba na ang bahagi ninyo na inyong ipinagkakaloob sa ating Panginoon, yan po ay nagagamit natin sa pagpapalagana po ng kaharian ng ating Panginoon. Yan po ay nagagamit ng mga manggagawa upang makapagpalaganap ng kanyang mga salita doon sa mga dako na hindi pa nararating ng kanyang mga salita at doon sa mga kapatiran po natin na hindi po nagkakaroon ng pagkakataon na maka-attend sa mga churches na katulad po natin na wala po silang time para maka-attend. Ang church po ang dinadala po natin sa kanilang tahanan. Tayo po ay nagsishare ng kanilang Word of God. And without po doon sa mga ipinagkakaloob niyo po at ibinabahagi para sa ating Panginoon, hindi po natin magagawa yan. At alam ko po na kapag po yan ay ating ginawa at bilang pagsunod sa kalooban ng ating Panginoon, bibigyan niya po tayo, ang sabi nga po, siksik, liglig at umaapaw na pagpapala ang ibabalik sa atin ng Panginoon. At tayo po ay magiging channel of blessings kasi marami po tayong kaluluwa na maaakay upang makilala ang ating sovereign God. Amen po ba? Amen. Okay, so kung nais po natin na tayo po ay makabahagi sa pagpapalaganap ng kaharian ng ating Panginoon, itaas na po natin ang ating kaloob at handog at atin pong ipapanalangin. Ama naming banal na makapangyarihan po sa lahat, nagpupuri po kami at nagpapasalamat po sa inyo sa oras na ito, na ipinagkaloob niyo po sa amin na kami po ay muling makapakinig, makapag-aral ng iyong mga mabuting salita. Panginoon, pagindapatin mo po ang bawat isa sa amin sa mga pagpapala na iyo ibinibigay, Panginoon. At naririto po, Ama, ang aming handog at kaloob na nawa ay maging mabangon sa iyo ito sa iyong kaharian, aming Ama. Samo at dalangin po namin sa iyo, Panginoon, natanggapin mo po ito noon para sa ikaluluwalhati ng iyong walang hanggang kaharian, Panginoon. At hinihiling ko rin po sa iyo, Panginoon, na maangaan taong hindi pa nakakapagbigay, Panginoon. Ipagkaloob niyo po sa kanila ang pagkakataon, Panginoon, na sila ay maging kabahagi rin po namin, Panginoon. Pagkalooban niyo po sila ng mga kabuhayan, ng source of income, O God, na kung saan sila, Panginoon, ay mabubuhay ng naaayon po sa iyong kalooban at makapagbabahagi para sa iyong kaharian. Ama, pinupuri ka namin, pinasasalamatan ka po namin sa walang hanggang pagmamahal na ipinibigay po sa amin, na sa kabila na aming pagkakamali, patuloy mo po kaming niyayakap. Ama, maraming pong salamat na muli. At ang lahat ng ito ay samot dalangin po namin sa banal na pangalan ng iyong anak na si Jesus. Amen. Magsitayo po ang lahat. Mawit at pagpuri sa'yo, aking tugon sa pag-ibig mo. Langit at lupa sa'yo'y sasamba. O Diyos, purihin ka, dakila kang talaga. Ang umawit at magpuri sa'yo, aking tugon sa pag
pag-ibig mo. Langit at lupa sa'yo'y sasamba. O Diyos, purihin ka, dakila kang talaga. Ikaw ang hinahanap ko sa buhay kong ito. Pag wala ka ay di makontento sa tuwing sumasamba sa'yo. Sagad-sagad na kasiyahan, tunay na nadarama. Ikaw ang hinahanap ko sa buhay kong ito. Pag wala ka ay di makontento sa tuwing sumasamba sa'yo. Sagad-sagad na kasiyahan, tunay na nadarama ko. Pray, God Almighty, the source of all good things, we give you thanks. Receive our thanksgiving and praise, O God. Thank you, Lord. Our lives are in your hands. We receive your blessings. Father God, I pray and I add my prayers of blessing, declare blessings for your people. Word blessings in the word community. People of God, the Lord bless you and keep you. The Lord make his face shine upon you and be gracious unto you. The Lord turn his face toward you and give you peace. The shalom of God be upon you, nothing missing, nothing broken, but completeness. For the glory of God, we pray in Christ's mighty name. Amen. Amen.